this year. And then syempre pag historical film, naaalala natin na Jose Rizal, MMFF 1998, Best Supporting Actor ka ng MMFF, Urian, Star Awards, PAMAS. Kumusta naman ngayon ikukumpara mo? Baka ikaw maging good luck din ang kumkursa para humakot din ng awards. Alam niyo po siguro, nagpapasalamat po ako dahil sa pagkakataong makatrabaho na si Direk Pepe at gawin ng ganitong klaseng pelikula. Kung ano man po yung mga nagawa ko in the past, guys, sabi niya, it's all in the past, it's all in the history. Lahat po yun ay ang humubog po sa aking pagkatao kasi yun naman po talaga naging trabaho ko buong buhay ko. Wala po akong ibang ginawa kundi maging actor, maging musical director, magtrabaho. Pero again po, siguro nagkakataon lang na kung kailan ako pinarangalan ng Urian ng Katangitanging Award ay sinasabay din ang paglabas ng Gumbursa. So it's like it's a blessing in the sky. A blessing in disguise. Yun lang po. Salamat. Congrats, very deserving ka naman, sir. Kay kay Sir Dante, kumbaga pinaka-senior na kwento mo nga nabanggit. Kumusta naman po kayo ngayon? Hindi ba kayo nahirapan pa rin sa paggawa ng pelikula sa panahon ngayon? Totoo lang hindi naman ako nahihirapan. Hindi naman tayo makakaiwas sa edad, talagang tumatanda naman tayo. Pero, ikaw nga, basta may pinagkatandaan ka, okay lang. So, malakas naman ang katawan natin at I love na ako po yung naging parte ng Bursa at ako yung kinausap nila na hindi naman ako nagdalawang salita dahil talagang gusto kong makagawa ng mga true story na ganito. At alam kong hindi nila pababayaan na mayroong makalampas na eksena na malayo sa katotohanan. Okay, thank you. Pwede kay kay Enchong na from Tokyo International Film Festival na nag-showing ang The Teaser, lumipat ka pa US para naman sa launch ng MMFF na Here Comes the Groom, nag-showing doon. Tapos ngayon, ito naman, isa uling landmark film. Kumusta na nabibigyan ka ng mga ganitong, kumbaga, high-profile na pelikula? Sa totoo lang po, para siyang panaginip. Sinasabi ko sa mga interviews ko for the past 2 weeks, sa lahat ng napuntahan ko, parang ito yung taon na ang daming pangarap na natupad. And it also gave me that motivation para gumawa pa ng mga pelikulang ganito, yung mga proyekto na ganito na mapaproud ka at kahit ipalabas mo sa ibang bansa, meron mga banyaga na, papanoorin ko yan kasi it's a quality film from the Philippines. And it feels so good that I'm one of many actors na dala-dala mo yung pangalan ng Pilipinas. Masaya ako kapag nakaka-experience ako ng ganun. So, I'm currently living my dream. Ito, lahat kayo na nandito, parang pakiramdam ko, maaalala ko siya kapag tumanda ako na, okay, 2023 is one of those years that many of my dreams came true. So, thank you. Last question ko na lang for Cedric, kaibigang Cedric. Ipinagdasal mo raw na mapunta talaga sa iyo yung role na ito, yung pelikulang ito? Siguro, nasabi ko na pinagdasal ko ba at the same time, pinaghihirapan ko po talaga siya. Dahil siguro, nung nakausap ko sila Pepe, sila Direk Bombi, parang yun na lang yung role na parang hinahanapan nila for the longest time. Na parang nahihirapan sila mag-land ng actors for that role. Kasi siguro, hindi ko alam yung rason. Pero since I manifested for that, I worked hard for that, and I prayed for that, and siguro minsan nga parang sabi ni Enchong, nakakatotoo yung mga pangarap once na naghihirapan mo talaga at saka minamahal mo yung trabaho mo. At the same time, yung work ethics mo with your production staff, yung crew, and also with your co-workers and co-actors. So, masarap kasi nagiging collaborative yung trabaho niya yun. Yeah. Thank you. Thank you, Tito Jerry. And of course, this question
This is a phone-in question from Ms. Natalie Tomado of the Philippine Star for Ms. Jane. Ms. Jane, the question of Nat is, why did Media Quest venture into films? You know, the two actors over there spoke about dreams, right? Ako po, sinimulan ko ang Media Quest Ventures this year. And a few years ago, I started Signal Entertainment with one hope and one dream. And that is to be a part of meaningful production, of meaningful films. If you do your research, some of the films that we've bankrolled include Canal 15, Babae at Bariri. Kasi gusto ko, ako ay a mother of 4, pag pinanood ng mga anak ko, either matuto sila, ma-inspire sila, lumabas sila ng pelikula na better persons, right? At sana kung kaya nilang ma-inspire to make our society better, bonus yun, di ba? So, nung nilapit po sa akin ang Gumburza through the office of my chairman, Mr. Manny Pangilinan, tulong lang po yung hinihingi ng Jesco, maliit na tulong. Pero ang sabi ko kay MVP, boss, pwede bang mas malaki ang maitulong namin? Diba? So, tuwang-tuwa ako at very thankful na tinanggap kami bilang partners. And araw-araw po yung team ko work hard to market it and to tell people what a beautiful film this is. Kung may pelikula kayong panunuorin at ang pamilya mo, ito na yon. Thank you so much for that answer, Ms. Jane. And now we move on to our kapatid from Rappler. Now, Dana Villano is about to ask her question. Hi. Hi, Dana. Hi, Dana's over tayo here. lang. So, ayan, nakadikit ako sa camera. So, hi, I'm Dana. So, this question is for Direct Pepe Jokno, but can be for anyone in the cast. So, the story of the Gombursa has a lot of socio-political implications. So, what specific new discovery about the Gombursa did you make during the making of this film? And how and what aspect of this are you excited for audiences to see that you think will resonate with them today? Great question. When I started the film, I didn't know kung saan nanggaling ang salitang Filipino. Yes, Philippines yung pangalan natin nasa island, pero at the time in the 1800s and before, us people who lived here never called ourselves Filipino. Tayo Tagalog, Bisaya, Ilocano, from whatever region we were from, Peninsulares, Insulares, which is what we learned in history class. But the term Filipino, saan nanggaling yun? And us calling ourselves Filipino, where did it start? And I was surprised to find out that it started within the church with the secular native priests who were fighting for their rights, for equality, and for their right really to be able to take charge of their dioceses and their churches. So dito sa movement ng mga secular priests nagsimula yung term na Filipino, and then kumalat siya throughout society, and I found that so fascinating na isang idea, isang salita could spread throughout society, throughout the country, and spark a revolution and spark what it is that our country is today. So that's for me the most revelatory thing about this film and the story, and that's what we put in the movie actually, how this term started and how it spread. Thank you, Dana, for your question. Next up, we have Tito June Lalin of Abante. Yeah, good afternoon. Yeah. Tatanong ko si... Nawala ko. Sino? Tito June. Yeah, si Tito Dante, sorry ha. Yeah, may jet lag po ako, pasensya na. Wow. Okay, go. Yeah. Tito But Dante, thank you for coming. yeah, oo. Pero yan, Tito Dante, nakakatuwa po na isa kayo sa bida sa Gombursa. Uso po, nauuso yung mga nagbibida yung mga veteran actors natin. Last year, napaka-successful po ng Family Matters, si Noel Trinidad, nagkaroon pa siya ng PAMAS Award. Nung dumating po itong Gombursa offer sa inyo, anong naramdaman nyo, Tito Dante? Ang tagal nyo rin pa, medyo matagal pa kayong hindi masyadong active eh. Ganito kasi yan dyan. Nung tumawag sa akin at sinabi nga yung Gombursa, ang nasa isip ko na agad ako true to life ito, na isang magandang pelikulang dapat gawin ng totoo, ng makatotohanan, na hindi ka pwedeng lumayo. So, nagkukwentuhan kami na direct, saka yung mga ilang producers.
na anong masasabi ninyo, anong comment mo, sabi ko, alam niyo naman yan, medyo maraming delikadong eksena na hindi tayo pwedeng lumayo na naiintindihan naman nila na kaya nung nag-stop na kami mag-shooting at nakita ko kung paano magtrabaho nga si Direk Pepe and Jokono. So, naging kampante na ako. Sabi ko, okay, I made the right choice na tama, kailangan kong gawin, dapat kong gawin itong pelikulang Gumbursa. At sa aking research na rin kasi, dahil bilang artista, nararamdaman ko na trabaho kong saliksikin ang buhay ni Father Gomez. Hindi lang si Father Gomez, kundi pati si Father Burgos at si Zamora. So, marami rin akong nalaman na hindi ko alam noong araw. So, I think itong pelikula namin ito, it's about time na mapanood talaga, especially yung mga kabataan, na hindi nila alam talaga kung anong nangyari noong mga panahon ni na Father Mariano Gomez, ni na Father Burgos, Zamora. So, I would recommend na panoorin po nila at hindi kami lumayo sa totoo, talagang kung anong nangyari at nakita ko kung paano nila ginastusan, pati mga set namin, lahat para maging makatotohanan. Thank you. Thank you po. And nakakatuwa na makita kayo after all these years. Tutuwa rin ako, nakita kita, Jun. Parang hindi naman kayo masyadong tumanda in fairness. Salamat naman. Yeah. Okay, syempre, we're so excited to watch Gumbursa po dahil isa mo nga kayo sa bida at napakagaling yung artista and feeling ko hindi malayo ang award sa inyo sa Filmfest movie na to. Yeah. Thank you po. Yeah. Thank you. Yeah. Si Enchong. Hi, Enchong. Eto si Enchong, hindi masyadong busy, kundi sobrang busy. Oo. Yeah. At ang dami mong projects. Nung nasa LA ako, nandun ka, tapos biglang nakita ko, nasa ibang bansa ka na naman. Ang dami. So, buti natutulog ka pa raw. Oo. Kailangan po. Yeah. Pero napakaswerte, no? Talagang sunod-sunod na projects. Opo, I think nung kalahati ng taon last year, sinabi ko talaga sa sarili ko na I want to focus myself on doing films. So if you notice, hindi po ako gumagawa ng TV for a long while. It's been 2 years. Mm-hmm. And meron talagang conscious effort na gusto kong tumanda sa industriya na to na nakakagawa ng mga pelikula na pwede mong balik-balikan at may matututunan ka at may mararamdaman ka. So ngayon, nandun po ako sa punto na yun. Pero hindi ko rin alam kung paano siya nangyayari na sunod-sunod. Sinabi ko lang kay Lord, gusto ko lang po magtrabaho ng gumawa ng pelikula last year. Simula August last year hanggang nung MMFF, Summer MMFF, hindi na po siya natigil. Tapos, yun, in good fortune or whatever, parang pinalala ko ni Lord sunod-sunod din sa iba't ibang bansa. Kaya, maganda, masarap yung pakiramdam po. Pero ang maganda sa'yo, no? Ako kasi, like in LA, super puri ka ng mga tao. Pinupuri ka nila the way ng pakikisama, lahat, lahat ng nagpapalitrato, ang bait mo. Unlike yung mga ibang actors na napunta doon, may mga ibang kwentong negatibo. Pero ikaw, grabe yung puri nila sa'yo. Oo. Siguro po lagi kong tinatandaan na kapag nasa ibang bansa ako, Pilipinas yung dala ko. Hindi lang po pelikula yung dala ko, hindi lang po yung pangalan ko, kundi yung bansa natin. And ang sarap pakinggan ng mga ganun kasi when I visit again, they will always remember that the Filipinos are very professional people. So nice yan. Siyempre pag gano'n yung puri, nakakatuwa kaysa yung reklamo yung naririnig mo. Ako, maganda sana, may susulat akong chismis, pero ang pangit kasi pag yung pinipintasan yung artista, di ba? Pero doon sa Manila International Film Festival, sobrang puri ka ng mga taga-LA. Wala akong masabi.
Sabi ko nga po sa kanila, yung puri nila, i-Gcash na lang po nila. Oo nga, may Gcash Oh, na rin. Maya. Oo, pay Maya kasi TV5. Or cash na lang po. Oo. Pwede rin. Pero didilig ka talaga. Kanina nga si Tito Lar, tinanong ko, ano yung suot ni Enchong? Sabi ko, actually, napakasipag ng tao. Mag-ano pa siya mamaya, manager siya sa isang fast food. Hindi, ikwento mo, Enchong, saan mo kinuha yung top Kamukha mo? kasi nung ano. Tito Jun, pinag-usapan namin yung top niya kanina. Ikwento mo, Chong. Saan ba yan? Galing ba yan sa isang fast food? O yan kasi suot Hindi. ng manager eh. Hindi po, meron lang po akong conscious effort ngayon na every time I would go abroad also, I will make sure that I'm wearing a Filipino designer or pero kapag nandito naman, kapag may nakita ako sa ibang bansa na mga ganda, I try to wear it. But all the time, it's a young young designers. Yeah. So, taga-ibang bansa yan. From Singapore. From Singapore? Galing ka ng Singapore? Kahapon po. Oh! Nakikipagpaligsahan sa Tito Jun. Aalis ako bukas para matabigan kita. Pero, hindi, pupunta lang ako kung saan. Sa Arangke Market, sa Santa Cruz. Wala lang ako sinabing abroad. Oo. Pero yan, congrats. Hindi,